una sa lahat. Pwede sa DRR, ngayon mag-rescue. Lord, please send some help, Lord. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus. Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Trahedya sa lindol, halos 70 patay sa pagyanig sa Cebu, halos 200 sugatan. Pinsala ng pagyanig, ilang bahay, gusali at establishmento, nawasak ng lindol, pati mga kalsada, nagkabitak-bitak. Bagyo na naman, panibagong bagyo na buo sa silangan ng Bicol at posibleng tumama sa Northern Luzon sa Biyernes. Umakyat na sa halos 70 ang patay sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu. Halos 200 naman ang sugatan. Live mula sa Bugo City sa Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon dyan sa mismong epicenter ng lindol? Gigi, nandito tayo ngayon sa Bugo City na siyang epicenter ng lindol kagabi. Dito rin sa lungsod na ito may pinakamaraming namatay. As of 2:45 p.m. ayon sa PDRRMO, 30 ang patay dito sa Bugo City. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga kaanak ng mga biktima sa Bugo Cebu Provincial Hospital para kilalanin ang mga bangkay. Bumuhos ang emosyon dito, Jiggy, habang isa-isang tinitingnan ng mga pamilya ang mga body bag. Karamihan sa mga nasawi ay mga nailibing ng buhay mula sa gumuhong lupa at malalaking bato. Maya't maya ang pagdating ng mga bangkay. Mayroong mga bata at mayroon din mga matatanda. At dyan itong mga taga dyan mismo, no? Gaano kalakas ang naramdaman na pagyanig kagabi? Ano nga, kumbaga, pag-describe nila sa iyo? Jiggy, napakalakas ng lindol na nangyari na kagabi, mga mag-alas 10 na sa mga oras na yan, may mga residente na nasa labas ng kanilang mga bahay at mayroon din mga natutulog na. Ramdam ang takot ng mga residente sa buong. May mga kasadang nagkabitak-bitak at umangat. May mga establishmento at bahay ding nawasak. Minasak din ng lindol ang mga simbahan sa norte ng Cebu. Bumagsak ang krus ng St. Peter and Paul Parish Church sa Bantayan Island. Gumuho ang harapan ng Archdiocesan Shrine of St. Rose of Lima. Pakinggan natin ang pahayag ng taga-simbahan. Masakit sa dibdib. Opo. Nakakaiyak ang mga pangyayari dito sa amin kasi first time namin naka-experience ng lindol na ganito and we don't expect that this church will be devastated by the earthquake. May namatay din ng mga sa gumuhong bahagi ng San Remigio Sports Complex. May naganap nagaganap na Mayor's League nang mangyari ang malakas na lindol. Sa inisyal na datos, 5 ang nasawi sa gymnasium, kabilang ang 3 Coast Guard personnel, isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang referee. May mga pasyente ring inilikas sa labas ng ospital dahil sa pagyanig. Pakinggan natin ang kwento ng ilan sa kanila. Bumaba na kami kaagad. Natatakot kami. Kaya ayaw ko nang bumalik doon. Natatakot kami. Baka meron ikadalawang aftershock. Nakatakot po kasi yung pagyanig. Ramdam po talaga yung paggalaw po nung parang yung pader po na palapit sa'yo tapos lalayo bigla. Kung dumikit po yung pader. Kaya po po namin nagdasal po. Diyan, syempre kahit mismong lokal na pamahalaan ay apektado dyan sa Bugo City, pero kumusta naging pag-responde nila matapos itong lindol? Jiggy, sa ngayon nasa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu. Nagsasagawa din ng aerial inspection si Cebu Governor Pambari 4 para makita ang lawak ng pinsala. Panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan, malinis na tubig, pagkain at mga damit. Nananawagan din ang mga residente na maibalik na agad ang supply ng kuryente
at linya ng komunikasyon sa mga apektadong lugar. Anong impormasyon mo tungkol sa pangako o hatid na tulong ng national government? Jiggy, nandito kanina sa Cebu ang top officials kabilang sina Defense Secretary Gibo Teodoro, DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Tourism Secretary Cristina Frasco para makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Yan muna ang latest sa sitwasyon dito sa Cebu. Balik sa iyo, Jiggy. Mag-iingat kayo dyan. John Aroa, live mula sa Bogo City, Cebu. Ano nga bang sanhi ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi at bakit gano'n na lang ito kalakas? Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, anong paliwanag ng mga eksperto mula sa FIVOX? Babalikan po natin si Kari Cator maya-maya lamang. Samantala, apektado ng malakas na lindol sa Cebu ang supply ng kuryente sa buong Visayas. Nakataas ang yellow alert sa Visayas Power Grid mula 1:00 ng hapon kanina hanggang mamayang hating gabi. Ibig sabihin manipis ang reserbang kuryente dahil luminto operasyon ng 27 planta sa rehiyon. Samantala, inaayos na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga nasirang power facility kasunod ng malakas na lindol. Tiniyak ng DOTR na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga paliparan at pantalan kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Normal ang operasyon ng Mactan Cebu International Airport. Wala ring sirang tower, runway at kagamitan base sa inspeksyon. Wala ring pinsala sa mga paliparan ng Bacolod, Tacloban, Calbayog, Maasin at Ilongos. Ayon sa DOTR, nagpadala na ang Philippine Coast Guard ng barko, medics at K9 units sa Cebu. Ano nga ba ang sanhi ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi at bakit ganun ito kalakas? Balikan po natin si Kari Cator mula sa Quezon City. Kari, anong paliwanag ng mga eksperto mula sa FIVOX? Babalikan po natin ulit si Kari habang inaayos po ang kanilang technical problem mula dito sa kanilang area. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ng agarang tulong sa mga nilindol. At Bulkang Taal sa Batangas sa Galburuton na naman. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga namatayan sa malakas na lindol sa Cebu. Tiniyak din niya ang agarang pagresponde ng pamahalaan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lalili. Maricel, bibisita ba si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu? Jiggy, wala pang final details kung kailan pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu, but definitely kasama yan sa plano ng Pangulo para personal na makita ang sitwasyon dyan sa lugar na pinakamatinding tinamaan ng pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol. Ang sigurado, nauna na riyan yung ilang mga cabinet secretaries natin para i-assess yung sitwasyon sa lugar. Sa mensahe ng Pangulong Marcos kanina, ipinaabot nito ang kanyang buong pusong pakikidalamhati at pakikiramay doon sa pamilya ng mga nasawi dahil nga dito sa pagyanig na lindol. At ipinapanalangin din daw niya yung mga nasaktan dahil nga dito sa kalamidad na dinanas ng mga kababayan natin sa Cebu. Nanawagan din siya sa mga kababayan natin, partikular dyan sa nasabing probinsya, na manatiling alerto at makinig sa sasabihin at abiso ng lokal na pamahalaan nang sa gayon ay sama-sama nating malagpasan ang pagsubok na ito. Narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. We had scheduled for him to come here, but instead he had to go to Cebu. We are still assessing the damage there, but the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. We're assessing the damage, we're assessing the needs.
At Maricel, ano agad yung pinag-utos ng Pangulo at paano raw mabibigyan agad ng tulong ang mga nabiktima? Jiggy, ang sinasabi ng Pangulo, nakatutok na ang DPWH dyan sa area ng Cebu nang sa gayon ay matiyak na maayos agad yung mga dadaan ng kalsada na nasira dahil nga dyan sa pagyanig ng lindol. Nagpadala na rin daw ng mga karagdagang personnel ng Department of Health para matulungan yung mga healthcare workers na naririyan pagtugon doon sa mga nasaktan dahil nga dyan sa lindol. Ang DSWD nakahanda na rin para daw doon sa mga assistance na kakailanganin, maging ang Bureau of Fire Protection nang sa gayon ay mas maging mabilis yung relief and rescue operations na isinasagawa sa ngayon. Kaninang hapon, humarap si Pangulong Marcos doon sa mga bagong talaga na nanumpa ng mga opisyal at general ng Armed Forces of the Philippines at dito nga binigyang diin din niya yung importansya at kontribusyon ng mga militar sa mga relief and rescue operations, partikular sa mga pagkakataong gaya nito. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. We continue to rely on your vital role in rescue and relief efforts. I think the situation that we just came from in Masbate and that we are going to go to now in Cebu will highlight that the importance of the work that you do beyond what you would call combat operations. At binisita rin ng Pangulo ang Masbate kanina. Ano ang mga pinabot niyang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Opong? Tama ka, Jiggy. Sabi ni Pangulong Marcos, ipinag-utos na niya sa Department of Budget and Management na i-download na yung 100 billion pesos para makatulong sa rehabilitasyon ng Masbate na talagang pinakamatinding tinamaan o nasalanta nitong Bagyong Opong. Sabi ng Pangulo, napansin niya na ang isa sa pinakamalaking problema ngayon dyan sa Masbate ay yung pagkahirap ng mga kababayan natin na makapag-withdraw ng pera. Hindi naman ito yung cash assistance na galing sa gobyerno, kundi yung sarili nilang pera dahil mukhang wala ng laman yung mga ATM na naririyan. So mukhang ang nakikita niyang paraan, magdala talaga ng cash doon sa lugar ng yon, nang sa gayon, may magastos yung mga kababayan natin dyan na gusto ring mag-withdraw ng sarili nilang pera. Pero mukhang matatagalan pa raw na maibalik ang kuryente dyan sa area dahil nais nilang makatiyak na maayos yung pagbabalik, pagkakabit ng mga kable para hindi na mauwi pa sa panibagong trahedya. Naritong sinabi ni Pangulong Marcos. Overwhelming ang damage dito. Talagang ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya we have to do a lot of work. Problema, some of the services have been interrupted, although the hospital continues to function. Yung kuryente baka matagalan pa ng konti. But because we have to be very sure that it's safe bago natin iyon ng kuryente. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Samantala, balikan po natin si Kari Cator, kaugnay po ng paliwanag ng mga eksperto tungkol sa kung bakit ganong kalakas ang tumamang lindol sa Bugo, Cebu. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, anong paliwanag ng mga eksperto mula sa PHIVOX? Sige, ang sabi ng PHIVOX, ang bigla ang paggalaw ng isang offshore fault sa Northern Cebu ang posibleng naging sanhi ng malakas na lindol. Higit 400 taon daw yang hindi gumagalaw hanggang sa mangyari nga ang pagyanig kagabi. At bukod dyan, 5 kilometers lang ang lalim ng lindol. Kapag ganyang mababaw, ay talagang mas malawak din ang pinsala. At dagdag pa ng PHIVOX, ito na ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Northern Cebu. Pakinggan natin ang kanilang paliwanag. Pagka po malambot ang lupa, marami po kasing posibleng effects yun Yun nga po, yung mas malakas yung ground shake na maramdaman. Kasi nga po, nag-a-amplify siya yung waves. Pangalawa, pwede rin pong, dahil po malambot ang lupa, tapos matubig pa, nawawalan siya ng strength. So yung pong mabibigat na bagay sa ibabaw, hindi niyan po kayang i-hold, so pwede po mag-tilt yung mga struktura. So yan po yung isa sa mga susuriin po ng ating quick response. Sige, may paliwanag din si DOST Secretary Renato Solidunsa kung bakit marami ang namatay. Posible raw
na hindi ganoon katibay ang mga itinayong bahay at gusali at nakadagdag pa sa peligro ang malambot na lupa, Cebu. Jiggy. At Kari, napakaraming aftershocks ang naranasan ng Bugo Cebu. Nasa 800 na yata yung latest. Ano ang paliwanag ng PHIVOLCS tungkol din dito? Yes, Jiggy, sa huling report nga sa atin ng PHIVOLCS kanina sa presscon ay nasa 795 o halos 800 na ang aftershocks. Bagamat, 4 lang daw dyan ang naramdaman. At inaasahang lalagpas pa raw ito ng 1,000 at posibleng umabot pa ng ilang linggo o buwan bago nga matapos itong mga nararanasang aftershock. Nagpadala na raw sila ng technical team sa mismong pinangyarihan ng lindol sa Northern Cebu para mas mapabilis ang damage assessment. At may update na ba sa NDRRMC kaugnay ng kanilang relief operations at search and rescue dyan sa Cebu? Tiniyak naman ng NDRRMC, gayon din ng Civil Defense Office na tutok na buong pwersa nila sa search and rescue operations, gayon din sa pamamahagi ng relief goods. Marami pa rin daw kasi silang natatanggap na ulat na may mga natrap pa sa mga bahay at gusali o sa mga gumuhunga. Ang PCG nagpadala na rin daw ng disaster response team at medical personnel para tumulong din sa search and rescue. Sakay sila ng BRP Sindangan kasama ang mga food pack na ipapamahagi sa mga apektadong residente. Magde-deploy na rin daw ang mga tauhan ng DPWH para inspeksyonin ang mga istruktura sa probinsya. Bukod pa ito sa nabanggit natin kanina na technical team ng PHIVOLCS. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga volunteer, mga donasyon at iba pang klase ng tulong sa Capital Command Center, Cebu. At yan muna ang latest. Balik sa UG. Yan ang ulat ni Kari Cator live mula sa Quezon City. Susunod, Bagyong Paulo nagbabadyang tumama sa Aurora o Isabela. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa Mactan Cebu International Airport matapos ang magnitude 6.9 na lindol kagabi. Live mula sa Mactan Cebu, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, napakalaga ng mga paliparan sa panahon ng kalamidad. Kumusta operasyon ngayon ng airport dyan? Jiggy, nagpapatuloy pa naman na normal ang operasyon dito sa Mactan Cebu International Airport, pero mahigit 1 oras din ito na antala kagabi, no, para sa ginawang assessment at inspeksyon dito sa mga bahagi ng paliparan. Sa record ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, eksakto alas 10:40 ng gabi nang i-evacuate pansamantala ang mga pasahero mula sa naturang terminal. Dito, na-assess na wala naman daw nakitang grabing damages o matinding pinsala pagdating sa tower, sa may runway, maging sa tower cab equipment. Ligtas din naman ang mga CAAP tower personnel, kaya naman pinabalik na rin eventually ang mga pasahero at nagpatuloy ang normal operation ng naturang paliparan para at least makapasok agad-agad ang mga tulong na kinakailangan dito sa probinsya ng Cebu. Jiggy. At Mon, pagpunta mo dyan ay may mga nakasabay ka bang pasahero na papunta naman ng Bugo, Cebu at ano ang kanilang naibahagi sa iyo? Marami, Jiggy, sa mga nakasabay natin halos, mga kasamaan din natin sa media, ang iba naman ay mga nasa gobyerno at talagang lahat nga ay papunta sa Bugo City, no, para nga dito sa nangyaring matinding epekto ng magnitude 6.9 na lindol. Pero marami din sa mga pasaherong nandito or yung mga nandito ngayon sa Cebu City at saka sa Lapu-Lapu City, pauwang galing din naman sa Bugo City dahil nga hirap, no, yung sitwasyon doon at patuloy na nararamdaman yung malakas na aftershock. Kaya ang karamihan sa kanila pansamantala mo nang nakitira sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan dito sa may sentro o dito malapit na sa paliparan. Jiggy. At maraming mga kalsadang nagkabitak-bitak dahil sa lindol at papaano ang sitwasyon doon? Di ba na-isolate yung mga lugar papuntang Bugo? Initially, Jiggy, ilang kalsada ang hindi passable o hindi madaanan matapos ngang masira ayon ito sa Bureau of Fire Protection Central Visayas. Kabilang dyan ang Lamak Bunga Road, bahagi ng Balamban, Barangay Aliwanay Bridge, Medellin,
Dagusangan Bridge at Medellin Bangon Bridge. Tanging motorsiklo lamang dyan ang makakadaan sa may San Remigio, Tacup at Tambongan Bridge. Pansamantalang sarado rin ang Sibonga, Kandait, Mangyan, Barangay Rodas, mga naglaglagang bato. At kanina, sa karatapos lamang na press conference ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, sinabi niya na pinipilit nila hanggang ngayong gabi na maging passable lahat. So eventually, itong mga nabanggit natin na mga initial report na mga impassable na mga kalsada, ngayon daw meron na kahit one lane lamang na makakadaan ng mga sasakyan o kahit motorsiklo para nga at least maipantay na daw yung mga nagtaasan na mga kalsada. At nagkaroon din ng initial assessment ang DPWH, aabot daw sa hindi bababa sa 2 bilyong piso ang damages o halaga ng pinsala pagdating sa mga roads at bridges pa lamang. Ayon yan sa DPWH, posible daw tumaas pa yung halaga na yan in the coming days. Narito ang bahagi ng pahayag ng kalihim. Pakinggan natin. Kasi we need the roads to be passable for goods to come in, for relief to come in. Yan muna ang latest mula rito sa Mactan, Cebu. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez, live mula sa Mactan, Cebu. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.